Ginulat ni Gojo si Sukuna ngayon chapter 260 sapagkat biglang bumalik ang sorcerer mula sa kamatayan at sumulpot sa harapan ng King of Curses. Paano nangyari ito? Ang kasagutan sa kaganapang yan ay susubukan kong ipaliwanag sa video na ito. Pero bago yon, pag-usapan muna natin ang pagbugbog ng matalik na magkaibigan na sila Yuji at Todo kay Sukuna. Kung isa kayo sa mga natutuwang makitang maisahan o mapaglaruan ng King of Curses, nire-recommenda kong tapusin nyo ang full chapter review na ito para sa chapter 260 ng Jujutsu Kaisen. Nagumpisa ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin si Away Todo na tinanggal na ang bendang nakabalot sa kanyang kaliwang kamay. Ipinakita ng sorcerer ang isang kakaibang bagay na nakadugtong sa kanyang braso. Ito ang Vibra Slap, isang musical instrument na mayroong mga bakal na nahahati sa dalawang parte. Ang unang parte ay mayroong bilugang kahoy sa dulo at ang pangalawang bahagi naman ay may nakadikit na kahon na gawa sa kahoy. Ang loob ng kahon na ito ay naglalaman ng mga metal ng ngipin na naglilika ng tunog sa tuwing pinapalo ang bilugang parte ng Vibra Slap. Ayon sa kabanata, pinalitan ni Todo ang activation condition ng kanyang boogie-woogie mula sa pagpalakpak na bago ito patungo sa collision ng mga metal ng ngipin sa kahon ng instrumento. Ang Vibra Slap ay kadalasang mayroong 10 metal ng ngipin. Sa madaling salita, hindi kagaya ng pagpalakpak na lumilika lamang ng isang tunog, ang mga metal ng ngipin ng Vibra Slap ay gumagawa ng rattling sounds o napakaraming magkakasabay na tunog matapos lamang ang isang hampas ni Todo. Nagresulta para magawa ng sorcerer na pagpalit-palitin ng pwesto ng mga tao at bagay sa kanyang kapaligiran nang humigit kumulang na 50 beses sa loob lamang ng isang segundo. Ipinakita ng kabanata na dahil sa bilis ng pagbabago ng posisyon ni Todo, Yuji at Sukuna, naihalin tulad sila sa isang umiikot na ruletang mabilis na nagbabago. Hinampas muli ni Todo ang Vibra Slap. Napunta siya sa likuran ni Sukuna, samantalang si Yuji naman ay sumulpot sa harapan ng King of Curses. Susuntukin ni Sukuna si Yuji pero hinampas muli ni Todo ang Vibra Slap kaya nakapunta ang ating bida sa likuran ni Sukuna habang si Todo naman ay sa harapan. Napakabilis ng pangyayari kaya matagumpay na nasuntok ni Yuji si Sukuna sa likuran at nasipa ni Todo ang katunggali sa mukha. Ang boogie-woogie ni Todo ay pinalakas ng binding vow na nalikha ng sorcerer bago ang pagharap nila kay Sukuna. Pinakonti ni Todo ang dami ng pagkakataon na pwede niyang baguhin ang pwesto ng mga bagay-bagay sa loob ng isang segundo. Kapalit nito ang pagpapalawak niya sa range of effect at pagpapadami niya sa mga taong pwede niyang kuhain gamit ang boogie-woogie. Pagkatapos malikha ang binding vow, pinag-aralan maigi ni Todo ang bagong bersyon ng kanyang boogie-woogie at pinalano niya ng mabuti kung paano ito gagamitin sa laban. Ginawa niya lahat ng ito sa tulong ni Yuta Okkotsu. Maaaring habang nag-iensayo si Todo kasama si Yuta, nakopya na din ng binata ang boogie-woogie. Nagpapaliwanag kung bakit nagkaroon ng sorcerer ng kakayahang sumulpot sa iba't ibang lugar sa isang iglap. Matapos sumalo ng magkasabay na pag-atake ng kanyang mga kalaban, sinabi ni Sukuna na si Todo ang pinakamahirap na pabagsakin sa lahat ng mga sorcerers. At dumating ang binata sa pinakamasamang pagkakataon kung kailan hindi magagamit ng King of Curses ang kanyang mga kakayahan. Matatandaan na dahil sa paulit-ulit na paglikha ng binding vow at dulot na din ang pag-abuso niya sa kanyang mga barrier techniques, nahihirapan na si Sukuna na mapakinabangan ng kanyang mga curse technique. Tumalon si Todo mula sa taas patungo kay Sukuna. Pagkatapos ay pinagpalit niya ang kanyang pwesto at ni Sukuna para masalubong niya ito ng tadyak. Ngunit nagawa ng King of Curses na makatalon sa ere kaya nakaiwas ito kay Todo. Nakita ito ni Yuji kaya kumuha ng bato ang ating bida, binalutan niya ito ng cursed energy at ibinato patungo kay Sukuna. Bumulusok ang bato sa ere pero bago ito makarating sa King of Curses, ginamit muli ni Todo ang boogie-woogie. Naging dahilan para si Yuji ang tumama kay Sukuna imbes na ang batong binitawan ng ating bida. Ang estratehiyang ito ng boogie-woogie ay ginamit na rin nila Todo sa laban nila kay Mahito. Tumalsik ang King of Curses sa pader ng gusaling malapit sa kanila. Nasa ibabaw pa rin niya si Yuji kaya hinawakan ni Sukuna ang pagmumukha ng binata at binalak na ihambalo sa sahig. Ngunit biglang naglaho si Yuji dahil sa boogie-woogie. Napunta siya sa likuran ng King of Curses kung saan malaya niya itong nabigyan ng isang malakas na suntok sa tagiliran. Nakangiting pinanood ni Todo ang pagbugbog ni Yuji kay Sukuna. Hindi siya umaatake at sinusuportahan lamang niya ang kanyang kaibigan kung kailangan nito ang tulong ng boogie-woogie. Ayon kay Sukuna, ang curse technique ni Todo ay mahirap mahuli dahil may kakayahan ng binatang sorcerer na manipulahin kung kailan magpapalit ng pwesto ang mga bagay at kung kailan ito mananatili sa posisyon. Ganun pa man, merong pagkakataon na maaaring mahulaan ni Sukuna kung kailan gagamitin ni Todo ang boogie-woogie.
Ang pagkakataon na ito ay kapag nagko-concentrate na si Yuji at bumubuelo na sa pag-atake. Ibig sabihin na pagtanto ni Sukuna na kapag nag-iipon na si Yuji ng lakas, ite-teleport ito ni Todo malapit sa kanilang kalaban para umatake. Kaya, kailangan lamang pakaramdaman ng King of Curses kung kailan naghahanda si Yuji sa pag-atake para mahuli niya ito. Nag-ipon si Yuji ng sangkatarbang cursed energy sa kanyang kamao. Napansin ito ni Sukuna, kaya hinanda niya na rin ang kanyang sarili para umatake. Sinabi ng King of Curses na uulitin nila Todo ang ginawa nila noon kay Hanami. Magkukunwari silang magpapalit ng posisyon, pero ang totoo ay hindi niya aalisin si Yuji sa pwesto nito at itutuloy ang pag-atake kay Sukuna sa harapan. Habang iniisip ito ng King of Curses, laking gulat niya nang marinig at makita ang isang uwak na lumilipad sa kanyang gilid. Napagtanto ng King of Curses na nagkamali siya ng iniisip, sapagkat makikipagpalit si Yuji ng pwesto sa uwak na pinadala ni Maymay para atakihin siya sa tagiliran. Kaya ang dapat unahin ng King of Curses ay walang iba kundi ang lumilipad na ibon. Hinampas ni Todo ang Viber Slap. Narinig ito ni Sukuna, kaya sinabayan niya ito ng sipa patungo sa lokasyon ng uwak, sapagkat siguradong susulpot dito si Yuji. Ngunit, ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali, sapagkat walang nabagong posisyon. Ang uwak ni Maymay ang natamaan ni Sukuna, samantalang si Yuji ay nanatili sa kanyang harapan, bit-bit ang kamao na napupuno ng cursed energy. Nagtagumpay si Yuji na masuntok si Sukuna sa sikmura. Isang pag-ataking pinapalakas muli ng Black Flash. Si Todo ang isa sa pinakamatalino o maaaring ang pinakahenyong estudyante ng Jujutsu High. Kaya niyang gumawa ng plano sa loob ng isang plano na nanggaling sa isa pang plano. Kaya ang maloko ang mga mauutak ding sorcerer kagaya ni Sukuna ay madali lamang para sa kanya. Sumuka ng dugo ang King of Curses dahil sa Black Flash ni Yuji, pero hindi pa tapos ang ating bida sapagkat ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Sukuna. Pagkatapos ay pinagpunit-punit ang lamang loob nito sa katawan. Bumulwak ang dugo sa bibig ng King of Curses habang gigil na gigil pa rin si Yuji na pasakitan ng kalaban. Hindi pumayag si Sukuna na makalamang ng tuluyan ng binata, kaya gamit ang isa niyang kamay, inumpisahan niya ang hand sign para buksan muli ang kanyang Domin expansion. Ayon sa tagapagsalaysay, kahit nauubusan si Sukuna ng cursed energy, nagagawa niya naman agad na mapanambalik ito katulad ng kakayahan na meron si Yuta. At sa oras na magkaroon siya ng sapat na cursed energy, kaya ni Sukuna na buksan ng paulit-ulit ang kanyang Domin expansion. Matatapos na sana ng King of Curses ang kanyang preparasyon para sa Malevolent Shrine. Pero parang may kung sino siyang natanawan sa hindi kalayuan na pumigil sa kanyang makakilos. Nakita ni Sukuna na merong anino na nagtatago sa makapal na usok. Tinitigan niya ito ng maigi. At laking gulat niya nang makita na ang taong ito ay ang multo ng pinakamalakas na sorcerer na kanyang pinaslang. Ito ay si Satoru Gojo. Hindi binanggit ang pangalan ni Gojo, pero ipinunto ng kabanata na hindi maaaring magkamali si Sukuna sa kanyang nakita, sapagkat nagtataglay ang taong kanyang nakita ng mga espesyal na mata, kagaya ng Six Eyes na meron si Satoru Gojo. Pero, paano nangyari ito? Paano nakita ni Sukuna si Gojo gayong tinapos na niya ang sorcerer? At paano nabuhay si Gojo gayong nagtamo ito ng isang pinsalang humati sa katawan niya sa dalawa? Hindi pa natin alam ang kasagutan sa mga tanong na ito, ngunit para mabigyan ng kahit kaunting paliwanag ang ating mga pagkagulat, magbibigay ako ng 3 pinakaposibleng pangyayari kung paano nakabalik si Gojo. Ang unang dahilan ay maaaring nabuhay talaga si Gojo matapos siyang matamaan ng World Cutting Slash ni Sukuna. Posibleng nakuha nila Wiwi ang katawan niya at ginamit nila Shoko ang lahat ng kanilang makakaya upang buhayin si Gojo gamit ang reverse curse technique. Tapos ay pumasok din ng sorcerer sa isang binding vow kung saan hindi niya na magagamit ang isa sa kanyang mga mata kapalit ng muli niyang pagkabuhay. Kaya habang nakikipaglaban sila Yuji at ang iba pa kay Sukuna, nagpapalakas naman si Gojo sa kanilang hideout. Ang pangalawang dahilan kung bakit nakabalik si Gojo sa laban ay dahil maaaring naging cursed spirit na ang sorcerer. Alam kong medyo malabong mangyari ito, lalo pat napas lang si Gojo sa pamamagitan ng isang curse technique. Ngunit, paano kung ang pinili ni Gojo na direksyon sa ikalawang buhay ay ang pagpunta sa Hilaga, kung saan makikita niya ang bagong bersyon ng kanyang sarili na maaaring isang ang cursed spirit. Naging dahilan ito para maging vengeful cursed spirit si Gojo na naghahangad na makapaghiganti kay Sukuna. At ang pangatlong dahilan kung bakit nakita ni Sukuna si Gojo ay dahil maaaring likha lamang ito ng isang ilusyon. Posible na ang ilusyon na ito ay resulta ng halusinasyon ni Sukuna dulot ng matinding pagod
at pagbigay ng kanyang katawan at kaisipan, kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Hindi din malabong mangyari na ang ilusyon na ito ay likha ng kakayahan ng curse technique ni Takaba. Naisip siguro ng komedyante na nakakatawang i-prank si Sukuna sa pamamagitan ni Gojo, kaya nagkatotoo ito. At pwede din ang ilusyon na nakita ni Sukuna ay dulot ng pagkagising ng natutulog na kaluluwa ni Megumi Fushiguro. Siguro, noong sinuntok ni Yuji si Sukuna, nagawa muli ng ating bida na makausap si Megumi at nakwento niya sa kaibigan ng patuloy niya sa pakikipaglaban para ipaghiganti ang kapatid niyang si Choso. Dahil dito, naalala ni Megumi na kailangan niya ring lumaban para sa kapatid niyang si Chumiki. Kaya bilang siya ang tunay na nagmamay-ari ng katawan na ginagamit ni Sukuna, naglagay siya ng iba't ibang kaisipan at imahinasyon sa kanyang utak. Nagdulot para hindi matuloy ang pagbukas ni Sukuna sa kanyang Domin Expansion matapos makita ang ilusyon ni Gojo. Napakasayang pag-usapan ng topic na ito, kaya gagawa ko ng isang kompletong video na nagpapaliwanag sa mga posibleng rason ng pagbabalik ni Gojo. Sana ay may bahagi nyo rin ang inyong mga hula mga idol sa pamamagitan ng ating comment section, sapagkat interesado akong malaman ang inyong opinyon at kasagutan ukol sa katanungan kung paano nabuhay si Satoru Gojo. Shoutout muna kanila, Yon1609, Don Robin Chavenya, Tristan Jacob Maunahan, pati na rin kanila Laag Local, Mix TV, Sir Arvin Alex. Ito po ang full chapter review sa chapter 216 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!